Isipin mo ito, isang batang nakatambay sa ilalim ng tulay, isang lugar kung saan ang pangarap ay tila napakalinaw na malabo. Walang bahay, walang makain, at walang katiyakan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, may isang bagay na hindi nawawala, ang pag-asa. Ngayon, hindi na kami natutulog sa kalsada. Hindi na kami naglalakad ng walang direksyon. Sa halip, may sarili kaming negosyo. Kung akala mo'y imposibleng magtagumpay mula sa ganitong buhay, mag-isip ka ulit. Dito sa kwentong ito, matutuklasan mo kung paano ang isang batang minsan ay tanging bituin na lang ang gabay. Ngayon ay may mga pangarap na natupad at mas marami pang pangarap ang isinusulong. Kaya huwag mong palampasin ito. I-subscribe mo na ang channel na ito, maging parte ng aming kwento at tuklasin kung paano namin nakuha ang tagumpay na ito. Magiging inspirasyon kami para sa'yo. Sama-sama tayong magtagumpay. Una, simula ng lahat, buhay sa ilalim ng tulay. Nakatira kami noon sa ilalim ng tulay. Mainit tuwing tanghali, malamig at mahangin sa gabi. Ang ingay ng dumaraang sasakyan ay naging musika naming araw-araw at ang ilaw ng poste ay nagsilbing buwan tuwing gabi. Sa simula, mahirap paniwalaan na ganoon ang magiging buhay namin. Pero, unti-unti, natutunan naming tanggapin ang katotohanan iyon, hindi dahil gusto namin, kundi dahil wala kaming ibang pagpipilian. Wala kaming sariling higaan. Ang semento ang kama, karton ang kutsyon, at kumot ang mga lumang damit na nakuha lang sa donasyon. Tuwing umuulan, nagtutulungan kaming ilipat ang mga gamit sa tuyong bahagi. Tuwing bumabaha, kailangan naming magbantay sa gitna ng gabi para hindi tangayin ng tubig ang mga gamit. Maraming gabi na wala kaming hapunan. Hindi dahil nagdadyeta kami, kundi dahil talagang walang makain. Kapag may tira-tira mula sa karinderiya, tinitipid naming magkakapatid iyon. Ang simpleng kanin na may kaunting sabaw ay parang fiesta na para sa amin. Pero higit pa sa gutom at lamig, mas mabigat ang pakiramdam ng pagiging wala. Wala kaming address, walang permanenteng tirahan, walang katahimikan. Madalas, tinitingnan kami ng iba na para bang hindi kami tao, para bang kasalanan naming mahirap kami. Nakaranas kaming masigawan, mapalayas, at mapagtawanan. Minsan, kahit ang simpleng paghingi ng tubig ay sinusuklian ng masakit na salita. Sa murang edad, natutunan naming maging matibay, hindi dahil gusto namin, kundi dahil kailangan naming mabuhay. Sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay kaming pinanghawakan, pag-asa. Araw-araw iniisip namin na baka bukas magiging mas maayos. Baka bukas may darating na oportunidad. Baka bukas hindi na kami gigising sa ilalim ng tulay. Kaya kahit mahirap, kahit masakit, kahit parang walang pag-asa, kumakapit kami. Natutunan naming tumawa sa gitna ng luha, mangarap sa gitna ng gulo, at maniwala kahit paulit-ulit kaming nabibigo. Hindi madali ang simula, pero iyon ang naging pundasyon ng lahat. Ang bawat gabi sa ilalim ng tulay ay nagturo sa amin kung gaano kahalaga ang bawat hakbang. Doon namin natutunan ang tunay na halaga ng sipag, tiyaga, at pagkakaisa ng pamilya. Doon nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng tulay, kung saan unang tumibok ang puso naming punong-puno ng pangarap. Pangalawa, mga pagsubok sa araw-araw. Ang buhay sa ilalim ng tulay ay punong-puno ng mga pagsubok at hamon. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong suliranin na kailangang harapin at madalas ay ang mga simpleng bagay na itinuturing na natural ng iba, tulad ng malinis na tubig o pagkain, ay tila isang matinding hamon. Para sa isang pamilya na namumuhay sa ilalim ng tulay, ang mga bagay na karaniwan sa iba ay itinuturing na mga biyaya, at bawat araw ay isang patuloy na laban upang matugunan ang mga pangangailangan. Sa mga unang araw ng pamumuhay sa ganitong kalagayan, ang lahat ay tila mahirap. Ang pagbili ng pagkain ay isang malaking pagsubok. Hindi sapat ang kinikita upang makapaghandog ng mga pangunahing pangangailangan. Madalas, ang mga magulang ay gumigising ng maaga, hindi para maghanda para sa trabaho, kundi upang maghanap ng mga paraan upang kumita, kahit na mula sa mga maliliit na bagay lamang.
Minsan, ang kinakain ay hindi sapat para mapawi ang gutom. Kaya't ang mga bata ay matutulog na gutom. Umaasa na darating ang isang araw na magkakaroon sila ng mas maginhawang buhay. Ang mga magulang naman, kahit na nahihirapan, ay nagsusumikap na maitaguyod ang kanilang pamilya. Ngunit, hindi lahat ng pagkakataon ay paborable. Sa ilalim ng tulay, may kakulangan sa kaligtasan at hindi maiiwasan ang mga sakuna. Panganib mula sa iba pang mga tao, pati na rin ang mga natural na kalamidad, ay laging naroroon. Walang garantiya ng proteksyon mula sa init ng araw o malamig ng gabi. Walang garantiya ng pagdapo ng tamang pagkakataon upang makalabas sa ganitong kalagayan at hindi lang sa material na aspeto ang mga pagsubok. Ang mental at emosyonal na epekto ng ganitong uri ng pamumuhay ay malalim. Ang mga bata ay may mga pangarap, ngunit madalas ay naguguluhan kung paano nila maaabot ang mga ito. Ang mga magulang ay may mga plano para sa kanilang pamilya, ngunit ang takot at kawalan ng pag-asa ay umaabot sa kanila, ang mga araw ay dumarating at ang kanilang mga pangarap ay tila nananatili sa isang malayong distansya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, may isang bagay na hindi nawawala, ang pagnanais na magtagumpay. Mayroong matibay na paniniwala na sa kabila ng hirap at sakripisyo, ang bawat araw ay may pag-asa. Kaya naman, ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. Sa bawat matagumpay na pagkakataon, kahit na ito ay isang maliit na negosyo o trabaho na naukuha sa mga maliliit na paraan, ang bawat tagumpay ay nagiging isang hakbang patungo sa mas maginhawang bukas. Pangatlo, pagkakaroon ng pangarap sa kabila ng kahirapan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na dulot ng pamumuhay sa ilalim ng tulay, ang isang bagay na hindi maaalis sa puso ng bawat isa sa amin ay ang pagkakaroon ng pangarap. Puno ng mga alalahanin ang bawat araw. Ang hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain, ang matinding init ng araw at ang lamig ng gabi ay parang mga hadlang na hindi matitinag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na ang isang simpleng pangarap ay nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ang pangarap ay isang bagay na hindi mo kayang takasan kahit gaano pa kahirap ang kalagayan. Sa kabila ng kawalan ng permanenteng tirahan, ang hindi pagkakaroon ng sapat na mga gamit o ang pakiramdam na parang nawawalan na ng pag-asa, natutunan naming magpatawad sa aming mga sarili at maghanap ng paraan upang magsimula muli. Alam naming na ang buhay ay hindi palaging magiging ganito at mayroong mas maganda at mas maliwanag na hinaharap na naghihintay sa amin. Ang mga simpleng pangarap tulad ng pagkakaroon ng sariling tahanan, isang matatag na trabaho o kahit man lang makapag-aral ay nagiging gabay para magpatuloy. Nakikita namin ang ibang tao na, tulad namin, ay nagsimula sa wala at ngayon ay nakatayo na sa kanilang sariling mga negosyo o matagumpay sa kanilang mga larangan. Sila ang naging inspirasyon, ang mga patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkakaroon ng mas magandang bukas. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, mula sa pagtulog sa ilalim ng tulay hanggang sa mga simpleng negosyo o pagkakaroon ng trabaho, palaging nandyan ang pangarap. Kahit na minsan, para bang imposibleng makamit, natutunan naming yakapin ito. Hindi namin hinayaan ang mga kabiguan at takot na maging sanhi ng aming pagtigil. Ang pangarap na isang araw ay magkaroon ng sarili naming negosyo o makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa pamilya ay nagsilbing lakas at determinasyon sa araw-araw. Dahil sa pangarap, natutunan naming magsikap at magtrabaho ng masigasig. Hindi kami tumigil sa kabila ng mga pagsubok at mga pagkatalo. Natutunan naming gamitin ang aming kakayahan, maghanap ng mga pagkakataon at maging mapanuri sa mga pagkakataon na nagbibigay ng pagbabago. Sa bawat hakbang, palaging sumik ang pag-asa na balang araw magiging matagumpay kami at ang pangarap na iyon ay magiging realidad. Sa kabila ng kahirapan, natutunan namin na ang pangarap ay hindi lang para sa mga mayaman o nakatadhana sa maginhawang buhay. Ang pangarap ay para sa lahat. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung gaano ka katatag at patuloy na naniniwala sa iyong kakayahan.
Ang pagkakaroon ng pangarap ay nagsisilbing gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. At minsan, ito lamang ang kailangan upang magpatuloy at magsimula ng isang bagong kabanata. Pang-apat, pag-aaral at pagsusumikap. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap, nagsimula akong mangarap ng mas maginhawang buhay. Bawat araw sa ilalim ng tulay ay puno ng sakripisyo, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko noon ay ang kahalagahan ng pag-aaral at pagsusumikap. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko na kailangan kong magsikap upang makatawid sa buhay at magkaroon ng mas magandang bukas. Hindi madali ang mag-aral sa isang sitwasyon kung saan ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi pa matugunan. Wala kaming kuryente, walang maayos na tubig at maraming pagkakataon na kami ay gutom. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pinayagan na maging hadlang ang aming kalagayan upang matutunan ko ang mga bagay na magdadala sa akin sa mas mataas na estado ng buhay. Alam ko na ang edukasyon ay isang susi upang makalaya mula sa kahirapan. Ang mga libreng materyales tulad ng mga aklat at mga online na kurso ang naging mga unang hakbang ko upang mapabuti ang aking sarili. Minsan, kinailangan ko pang maglakad ng malayo upang makahanap ng silid-aralan o kahit isang lugar kung saan makakapag-aral ng tahimik. Ang pag-aaral ng mga kasanayan tulad ng computer programming at negosyo ay naging susi sa pagbabago ng aming buhay. Pinilit ko talagang matutunan ang mga bagay na akala ko noon ay imposible para sa akin. Sa bawat hakbang ng pag-aaral, kahit na mahirap, ipinagpapasalamat ko ang bawat oportunidad. Ang mga pagpupursige na hindi ko nakikita ang mga resulta agad ay nagbukas ng mga pinto para sa mas maraming posibilidad. Natutunan ko na hindi sapat na may talento lang, kundi kailangan mo ring magtrabaho ng husto at magsakripisyo para matamo ang mga pangarap mo. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan. Ito ay isang patuloy na proseso ng paglago. Habang ako ay nagsusumikap, natutunan ko ring maging maligaya sa maliit na mga tagumpay. Bawat kaunting progreso ay isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Ang bawat kaalaman na natutunan ko ay nagsilbing pundasyon upang magsimula ng negosyo. Pinag-aralan ko ang mga estratehiya sa negosyo, kung paano magsimula ng maliit at kung paano magpatakbo ng isang organisadong operasyon. Sa bawat pagkatalo at pagkakamali, natutunan ko na mahalaga ang pagbangon at magpatuloy sa pagsusumikap. Sa mga panahong ako ay halos mawalan ng pag-asa, naaalala ko ang mga pangarap ko at ang mga sakripisyo ng aking pamilya. Sa lahat ng hirap, natutunan ko na ang edukasyon at pagsusumikap ay hindi lang mga hakbang patungo sa tagumpay, kundi isang misyon upang mapabuti ang buhay ng pamilya at komunidad. Hanggang sa ngayon, ang mga natutunan ko ay patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat hakbang ko patungo sa mas maginhawang bukas. Panglima, unang hakbang sa pagbabago. Unang hakbang sa pagbabago, iyon ang simula ng lahat. Habang ang iba ay nagdadalawang isip kung paano magsimula, ang mga tulad namin ay natutunan na ang unang hakbang ay laging pinakamahirap. Isang araw, habang ang buhay namin ay patuloy na dumadaan sa ilalim ng tulay, napagdesisyunan namin na hindi na kami pwedeng maghintay pa sa pagbabago. Kailangan namin itong simulan. Hindi madali. Wala kaming sapat na kapital, wala kaming malalaking koneksyon, at higit sa lahat, wala kaming garantiya ng tagumpay. Pero ang determinasyon na magbago ay mas malakas kaysa sa takot na magkamali. Sa simula, naghanap kami ng paraan kung paano makapagtrabaho o makapagsimula ng maliit na negosyo. Puno kami ng alinlangan, pero ang mga simpleng hakbang ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Hindi ito ang pinakamadaling landas, ngunit ito ang tanging landas na alam namin na magdadala sa amin sa mas maginhawang bukas. Una, naghanap kami ng mga trabaho or sideline na pwedeng simulan ng may maliit na kapital. Hindi agad namin nahanap ang tamang pagkakataon, ngunit natutunan namin ang halaga ng pagtitiyaga at paghahanap ng solusyon sa bawat problema. Habang abala kami sa paghahanap ng mga trabaho o negosyo,
Unti-unti naming napagtanto na hindi lang pera ang kailangan. Ang pagsasanay, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya, at ang pagiging mapanuri sa bawat pagkakataon ay mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Nagsimula kami ng maliliit na hakbang at sa bawat hakbang ay natututo kami. Sa bawat pagkatalo, muling bumangon at nagtulungan kami. Hindi kami natakot na magsimula mula sa pinakamababa. Alam naming ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay papalapit sa tagumpay. Ang unang hakbang ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pera o mga kagamitan. Ito ay tungkol sa pananaw, sa lakas ng loob na umusad kahit alam mong mahirap at puno ng pagsubok ang daan. Kaya't nang nagsimula kaming magtulungan at magtayo ng isang maliit na negosyo, nagbukas ang mga pintuan ng oportunidad. Nakita namin ang halaga ng pagsasama-sama, ng pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa at sa sarili. Ang unang hakbang ay nagsimula sa isang simpleng ideya at unti-unti nitong binago ang aming pananaw at buhay. Ngayon, hindi na kami ang mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Kami ay may sariling negosyo at higit sa lahat, kami ay may mas magandang hinaharap. Pang-anim, pagbuo ng maliit na negosyo. Simula nang magdesisyon kaming magsimula ng negosyo, alam naming hindi magiging madali. Mula sa mga araw ng pagtitiis at paghihirap sa ilalim ng tulay, nagkaroon kami ng pagkakataon na mapagtanto na hindi lang sapat ang maghintay ng swerte. Kailangan naming gumawa ng aksyon upang mabago ang aming kalagayan. Ang unang hakbang ay ang mag-isip ng isang maliit na negosyo na makakatulong sa amin upang magsimula. Wala kaming malaking kapital, kaya't nagdesisyon kami na magsimula sa isang bagay na kayang-kaya naming gawin gamit ang mga simpleng resources. Naghanap kami ng mga pagkakataon kung paano namin mapapakinabangan ang mga kasanayan at kaalaman namin, kahit pa hindi kami formal na nakapag-aral sa isang negosyo. Sa simula, nagbenta kami ng mga simpleng produkto, mga bagay na madaling makuha at mabili sa aming komunidad. Ang mga produkto namin ay mga pagkain na hindi lang abot kaya, kundi may halaga din sa mga tao. Palibhas ay nasa ilalim kami ng tulay. Marami kaming nakitang pagkakataon na hindi pa napapansin ng iba. Halimbawa, nakakita kami ng mga pamilihan na hindi sapat ang supply, kaya't nagdala kami ng mga bagay na sa tingin namin ay kailangan ng mga tao. Hindi agad naging madali. Marami kaming kailangang ayusin mula sa pagpaplano ng kung anong produkto ang bibenta, paano ito ipopromote at paano namin matutulungan ang mga customer na makilala kami. Kahit simpleng tindahan lang ang una naming itinatag, naging matiyaga kami sa paggawa ng mga hakbang upang makuha ang tiwala ng mga tao. Pinili naming maging transparent, laging tapat sa mga presyo at magbigay ng serbisyo na higit pa sa inaasahan ng mga tao. Sa bawat araw, nagtrabaho kami ng buo ang puso at natututo kami mula sa aming mga pagkakamali. Ang pinakaimportante ay hindi kami sumuko at hindi namin iniiwasan ang mga hamon. Sa bawat pagkakataon na may pagsubok, natututo kami at mas pinapalakas ang aming negosyo. Habang tumatagal, naging mas pamilyar kami sa mga pangangailangan ng aming komunidad at kung paano namin sila matutulungan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aming negosyo at dumami ang mga regular na customer. Naging word of mouth ang pinaka-epektibong paraan ng marketing namin. Hindi kami gumastos ng malaki sa ads, kundi sa pamamagitan ng malasakit ng aming serbisyo nakakuha kami ng mga loyal na kliyente. Sila ang nagdala sa amin sa susunod na hakbang ng aming negosyo, ang magkaroon ng mas malaking pwesto at magdagdag ng mga produkto at serbisyo. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, ang pinakamahalaga ay ang nakikita mong nagsisilbing inspirasyon ka sa ibang tao. Naging simbolo kami na sa kabila ng pagiging walang-wala at hindi pagkakaroon ng malalaking puhunan, ang determinasyon at sipag ay magbibigay daan sa tagumpay. Patuloy kaming nagsisilbing halimbawa ng mga taong nangangarap na magbago ang kanilang buhay. At ipinapakita namin na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon para magsimula at magtagumpay. Sa ngayon, hindi lang kami isang negosyo, kundi isang pamayanan ng mga tao na nagtutulungan at nagsusustento sa isa't isa. Ang lahat ng aming pinaghirapan ay nagsilbing hakbang
upang patuloy na magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba. Pampito, pagtanggap at suporta mula sa komunidad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, isang mahalagang bahagi ng paglalakbay ng isang tao mula sa kahirapan patungo sa tagumpay ang pagtanggap at suporta mula sa komunidad. Sa mga unang araw ng pagtatayo ng negosyo, hindi may iwasang maramdaman ang takot at pangarap na mukhang malabo. Ang kakulangan sa kapital, mga kagamitan, at mga karanasan ay mga hadlang na madalas sumubok sa iyong lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang positibong reaksyon mula sa mga tao sa paligid ay nagbigay daan upang magpatuloy. Ang komunidad, kahit na may kanya-kanyang mga pagsubok, ay isang mahalagang sandigan para sa mga nagsisimulang negosyo. Sa bawat hakbang mula sa unang produkto o serbisyo na inaalok, ang mga kapitbahay at lokal na tao ay nagsilbing unang mga customer. Ang kanilang suporta, kahit na maliit na halaga ng pagbili, ay hindi lang naging tulong sa negosyo, kundi nagbigay rin ng kumpiyansa at lakas ng loob na magpatuloy. Hindi lamang sa material na aspeto ang pagsuporta ng komunidad, kundi pati na rin sa moral na aspeto. Ang simpleng ngiti at salitang "sana magtagumpay ka" ay may malalim na kahulugan at nagsisilbing malaking hakbang patungo sa tagumpay. Minsan, ang isang positibong komento mula sa isang tao na hindi inaasahan ay nagiging inspirasyon para ituloy ang mga pangarap. Ang kanilang mga papuri at pagsuporta ay nagbibigay daan upang makuha ang tiwala ng iba pang tao sa iyong negosyo. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy ang negosyo sa paglago, nagiging mas matibay ang ugnayan sa komunidad. Ang pagtanggap ng mga tao sa iyong negosyo ay nagiging higit pang halaga dahil hindi lamang ito nakasalalay sa serbisyo o produkto, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng magandang relasyon at tiwala sa isa't isa. Ang mga customer ay nagiging tapat, bumabalik hindi lamang dahil sa kalidad ng produkto, kundi dahil sa personal na koneksyon na nabuo sa pagitan ng negosyo at ng komunidad. Ang suporta mula sa komunidad ay hindi natatapos sa pagbili ng produkto. Maraming pagkakataon na ang komunidad ay nagiging katuwang sa pagpapalago ng negosyo. Sa pamamagitan ng word of mouth, ipinagpapalaganap nila ang iyong negosyo sa iba at minsan pa nga ay nagiging tagapagsalita ng iyong brand. Ang ganitong klaseng suporta mula sa komunidad ay nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lang nakasalalay sa sarili, kundi sa pagkakaroon ng solidong suporta mula sa mga tao sa paligid. Sa bawat hakbang ng negosyo, hindi pwedeng kalimutan na ang bawat tagumpay na narating ay may kasamang pasasalamat sa mga taong nagtiwala at sumuporta. Ang pagtanggap at suporta ng komunidad ay isang patunay na ang pagkakaroon ng malasakit at pagkakaisa ay nagpapalakas sa atin upang magpatuloy at magtagumpay anuman ang ating pinagmulan. Pangwalo, pagkakataong lumago. Nagsimula ang negosyo mula sa maliit na ideya, isang simpleng pangarap ng isang pamilya na matagal nang naghahanap ng pagkakataon. Mula sa pamumuhay sa ilalim ng tulay, walang kuryente, walang tubig, at halos wala ring pagkain sa araw-araw, nahanap nila ang lakas ng loob na magsimula ng negosyo. Una, maliit na sideline lang, mga produkto na maaaring ibenta sa kalsada o sa mga kapitbahay. Walang kaalaman sa marketing, walang malawak na koneksyon, at higit sa lahat, walang kapital na tumulong para mapalago ang negosyo. Pero hindi ito naging sagabal para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nagpatuloy silang magsikap. Hindi nila inalintana ang mga pagkatalo at pagkabigo na sumalubong sa kanila sa bawat hakbang. Ang mahalaga ay hindi tumigil, hindi sumuko. Isa sa mga unang hakbang nila sa pagpapalago ng negosyo ay ang paggamit ng mga simpleng diskarte tulad ng pagpapromote sa mga kapitbahay at pag-aalok ng mga produkto na tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Sila mismo ang nagbebenta, sila mismo ang humarap sa bawat customer, kaya't nakapagbuo sila ng relasyon at tiwala sa bawat isa. Hindi nila minamadali ang pag-angat ng negosyo. Ang bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang at ang bawat pagkatalo ay nagsilbing aral na nagpapalakas pa sa kanila.
Dahil sa patuloy na tiyaga at malasakit sa kanilang mga customer, nagsimulang magbunga ang kanilang pagsusumikap. Ang negosyo, na dating itinuturing na pansamantala lamang, ay unti-unting nakilala sa mas malaking saklaw. Ang word of mouth ay nagsimulang magbigay ng mga bagong customer at sa tulong ng mga social media platforms, naging mas madali para sa kanila na makipag-ugnayan sa mas maraming tao. Ang dating maliit na pwesto sa tabi ng kalsada ay napalitan ng isang maliit na tindahan. At pagkatapos ng ilang taon, nakabili sila ng isang lugar na higit pang nakakaakit ng mga tao. Hindi nila iniiwasan ang mga pagsubok, kundi tinanggap nila ito bilang parte ng kanilang paglalakbay. Habang lumalago ang negosyo, hindi nila nakakalimutan ang kanilang mga pinagmulan. Laban sa mga pagkakataong magbigay ng tulong sa iba, nagpasya silang magbigay trabaho sa mga kabataang nawalan ng pag-asa at nagbigay ng mga libreng seminar at mentorship sa mga nangangailangan ng gabay. Sa bawat hakbang ng kanilang negosyo, hindi lang sila nagtatagumpay sa larangan ng pera, kundi pati na rin sa larangan ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa huli, ang kanilang negosyo ay hindi lamang isang tagumpay sa negosyo. Ito rin ay isang patunay ng lakas ng loob, pag-asa, at ang hindi mabilang na pagkakataon na maaaring magbukas kapag hindi ka sumusuko. Mula sa ilalim ng tulay, nagsimula silang magtulungan at magtagumpay, at ngayon sila ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba na walang imposible kung may malasakit at tiyaga. Pangsyam, pagbibigay pabalik sa komunidad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na pinagdaanan, hindi nakalimutan ng pamilya na magbigay pabalik sa komunidad. Naging bahagi ng kanilang misyon ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga kababayan, nilang dumadaan sa parehong sitwasyon ng kahirapan. Para sa kanila, ang tagumpay ay hindi sukatan ng yaman kundi ang kakayahang makatulong at maging inspirasyon sa iba. Hindi nila inisip ang kanilang negosyo bilang isang daan lamang patungo sa materyal na bagay, kundi isang pagkakataon upang maabot ang mga taong katulad nila dati. Mga tao na nangangailangan ng pagkakataon at suporta upang makatawid sa buhay. Yung negosyo na nagsimula sa maliit na espasyo, na may simpleng layunin lamang, ay naging isang platform kung saan nakatulong sila sa iba. Nagbigay sila ng trabaho sa mga taong walang sapat na hanapbuhay at nagbigay ng mga libreng workshop o pagsasanay sa mga kabataan upang matutunan nila ang mga kasanayang makatutulong sa kanila sa hinaharap. Naramdaman nila na ang bawat tagumpay na kanilang tinamo ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong komunidad na nagbigay daan upang sila ay magtagumpay. Mahalaga sa kanila ang prinsipyo ng pagtutulungan, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga personal na buhay. Natutunan nilang magtulungan at magbahagi. Bawat pagkakataon ay tinutukan nila ng husto, mula sa mga simpleng pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap hanggang sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kapwa nilang nagsisimula pa lamang. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay may malaking epekto sa mga tao sa paligid nila. Minsan, hindi materyal na bagay ang kailangan ng isang tao, kundi ang moral na suporta at malasakit. Sa paglipas ng panahon, mas naging matatag ang kanilang negosyo at mas lumawak ang kanilang network ng mga taong tinulungan. Hindi na lamang ito isang negosyo, ito na ay isang misyon na naglalayong magbigay inspirasyon at magtulungan. Bawat hakbang na kanilang ginawa ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay may lugar sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagbabalik nila sa komunidad, ipinakita nila na ang tagumpay ay mas magaan at mas makulay kapag ito ay ibinabahagi sa iba. Pang-10, pagkilala sa Diyos, pamilya at sariling pagsusumikap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na dinanas, natutunan ko na ang bawat hakbang na patungo sa tagumpay ay hindi lamang batay sa sarili ko. Sa bawat pag-akyat, naroroon ang mga taong tumulong, nag-alay ng kanilang oras, at higit sa lahat, ang Diyos na patuloy na nagbigay gabay at lakas. Sa ilalim ng tulay, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pananampalataya.
Hindi lang ito isang konsepto o paniniwala, kundi isang personal na relasyon na nagsisilbing gabay sa bawat desisyon at hakbang na ginawa ko sa buhay. Hindi ko kayang baguhin ang aking kalagayan ng mag-isa. Kaya naman, palagi akong nanalig sa Kanya na magbibigay daan sa mga pagkakataon na hindi ko kayang makita. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aking pamilya ang naging lakas ko. Sila ang unang nagtiwala sa akin at nagbigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang mga simpleng pag-uusap, pagtulong sa mga maliliit na gawain, at ang mga gabing magkasama kami sa hirap ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Sila ang aking inspirasyon at dahilan kung bakit hindi ko tinigilan ang pagsusumikap. Bawat tagumpay na aking naabot ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa kanila rin. Hindi ko makakalimutan ang mga pagkakataon na sila ang nagbigay ng gabay sa aking mga desisyon at kung wala sila, wala akong lakas na magpatuloy. Higit sa lahat, ang aking sariling pagsusumikap ay naging pundasyon ng lahat ng aking narating. Nalaman ko na ang tagumpay ay hindi basta ibinibigay, kundi ito ay kinakalap sa bawat hakbang ng dedikasyon at paggawa. Natutunan kong mahalin ang proseso ng pagsusumikap, ang bawat pagod at sakripisyo, dahil ito ang nagpatibay sa aking pagkatao. Hindi madaling magsimula mula sa wala, ngunit sa bawat pagkatalo, natututo tayo at patuloy na bumangon. Hindi ko pinili ang maging mahirap, pero pinili ko ang lumaban at magsikap. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang tiwala ko sa sarili at ang pananampalataya na ang Diyos at ang aking pamilya ay nandyan upang magbigay gabay at lakas sa bawat hakbang na tatahakin. Ngayon, kung titingnan ko ang lahat ng pinagdaanan ko, ramdam ko ang lubos na pasasalamat sa Diyos, sa aking pamilya at sa aking sariling pagsusumikap. Ang buhay na dati ay puno ng kahirapan at lungkot ay napalitan ng mga pagkakataon at tagumpay na hindi ko noon naisip na magiging posible. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa isang milagro, kundi dahil sa pagpapala ng Diyos, sa tulong ng pamilya, at sa walang sawang pagsusumikap na ginawa ko. Sa kabila ng lahat, natutunan kong sa buhay, mahalaga ang bawat hakbang na tinatahak natin at hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. May natutunan ka sa kwento naming mula sa ilalim ng tulay hanggang sa sariling negosyo, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories na magpapalakas ng loob mo. Dito, bawat kwento ay paalala na walang imposible basta may pangarap at determinasyon. Gusto mo rin bang makaalis sa sitwasyon mo ngayon? I-share mo sa comments. Ano ang pangarap mong negosyo at bakit? Gusto naming marinig ang kwento mo.